Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Amen. Natutuwa ko sa sinabi ni Pastor eh. Kasi yun talagang kailangan natin. Amen. Huwag natin kaligtaan na basahin o magbigay tayo ng mga messages doon sa assignment natin. Praise God. Hallelujah. So my topic is about focusing on Jesus. Paano ba yung mag-focus tayo? Marami tayong pinupokusan, di ba? Pero pray, Lord, salamat po sa magkakataon ito na ang salita mo ay aming muli, maihayag sa bawat isa sa amin na nawa. Ito po ay tumimo sa aming puso't isipan at i-apply namin sa aming mga buhay ang iyong mga salita. Pagpalain mo kami, Panginoon, at nilangin namin, Holy Spirit, na mag-guide ka sa amin, mag-minister ka sa aming mga puso, Panginoon, para maunawaan namin lahat na ito. Sa'yo namin, Panginoon, binabalik ang kapurihan, pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Focusing on Jesus. Katulad natin, nung wala pa tayo kay Lord, saan tayo nakapokus? Diba? Kung saan ka nakapokus, nakasentro, ang iyong isip, iyong plano, iyong buhay, doon ka nabubuhay. Amen? Kaya nga, kung nakapokus ka dahil gusto mo ang pamilya mo ay umasenso, nakapokus ka saan? Sa trabaho, di ba? So yun ang sabihin ng trabaho ay nag-focusing, na kahit bumagyo, ano man ang dumating sa buhay mo, kailangan mo yun eh. Kailangan magtrabaho ako, kailangan lumakad ako, ay baha na. Kailangan talaga eh. Dahil nakapokus ka sa trabaho. So, ito tayo ngayon. Focusing on Jesus. Alam nyo na magpalad tayo ngayon dahil nakilala natin ang Panginoon. Amen? At maaaring iba din sa atin ay hindi pa masyadong nakaunawa, pero kailangan i-focus talaga natin. Okay, sabi dyan, focusing on Jesus. In Matthew chapter 11, 25 to 30. So nabasa natin kanina, bigay natin ng pansin yung verse 28. Sabi dyan, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin. At kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Naalala ko nung bata pa ako, mga kundi. Hindi po ako mayaman, hindi kami mayaman, kundi mayroon lang kaming lupa sa probinsya. At yung lupa namin yun, itinataniman namin na kung ano, mga lahat na. So, ako, bilang panganay na anak, at ang mother ko ang tatay ko ay nasa ibang trabaho, Wala kaming kakainin. Ito, totoo talaga. Wala kaming kakainin. Sabi ng nanay ko, wala tayong bigas kasi nasa bundok kami, wala kami mabilang ng bigas. Kailan bumaba ka muna sa bayan para makabili. So, ito na, yung aming taniman ng mga kamote ay malayo sa bahay namin at talagang bundok. Ano ba ang bundok? Ang bundok dito sa atin, yung patag, di ba? Ay ang bundok sa probinsya ay aakyat ka ng mataas. Ano tawag doon? Bundok pa rin? Maakyat ka na sa bundok. At yun po ang kalalagayan namin. Kuha kami ng kuha ng kamuti habang bumabagyo mga kapatid. Bata pa mo nun. Kaya malakas ako ngayon dahil bata pa na ako na-exercise na ang katawan ko. Ay ito, nung makakuha na kami ng maraming kamote, alam ba niyo kung anong ginawa namin kapatid kong lalaki dahil dalawa kayo magkasunod? Yung kwento ko lang ito kasi we are focusing, Alam mo yun, sa bigat na yun, kailangan dalhin ko yun, sa ulo, mga ano pa lang kami noon, mga 8 years old ang edad ko noon. Kailangan na maghanap buhay, kailangan gumawa na kami kasi sa probinsya yun. Ang hirap mga kapatid, naranasan ko yan. Ewan ko sa inyo kung naranasan yung sunong ng ng kamote na napaka ilang kilo yon, masakit sa ulo, masakit sa ano. Pero kailangan
Kailangan gawin ko yon dahil naghihintay ang nanay ko. Dahil wala kaming pananghalian. Amen? Sino po nakaranas nito? Yung mga taga-probinsya. Wow, praise the Lord. Okay, sabi dito, ang tinatagap, nahihirapan at lubhang, nabibigatan. Kaya grabe talaga yung bigat ng dala-dala kong basket na malaki, tapos nakaano pa sa ulo ko. Sabi ko sa kapatid ko, sige lang, kaya wala, nagmamadali kami kasi wala kami kakainin. Okay, so what I mean this is, sabi ni Lord, lumapit kayo sa akin. Ito na, anong connection nitong verse na ito sa buhay natin? No? Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin at kayo bibigyan ng kapahingahan. Unang-una, makita natin dito, si Lord ay nag-invite sa atin. Number one is invitation. Jesus is inviting us to come to Him, di ba? Because He has plan in our life. Mayroon siyang plano. Kitang-kita kasi niya sa atin kung gaano tayo nahirapan sa mundong ito. Amen ba? Ikaw ang naranasan mo yung buhay mo noon at yung buhay natin ngayon. Kung ikampara natin ang buhay mo noon at yung buhay mo ngayon, malaki ang kaibahan. Amen? Praise God. Nung lumapit tayo sa Panginoon Jesus, nakapokus nga ba tayo kay Lord? Taas na mga kamay kung talaga nakapokus tayo. Oh, ilan lang tumataas ang kamay. Nakapokus pa tayo kay Lord. Okay? So, kayo nang bahala, ha? Oh, hallelujah. Sabi nga, kayong lahat nahihirapan. Alam ba nyo na may pag-asa talaga tayo? Ini-invite lang talaga tayo ni Lord kasi nakita niya ang buhay mo na grabe ang hirap. Saan? Bukas, ngayon, bukas, di mo lang kung saan ka na nakukuha ng pambili ng pagkain. Ngayon, iisipin mo naman kung pamasahin ng mga anak papuntang school, di ba? Alam mo yun, ako nag-aaral, nakatapos pa ako, kasi nag-aaral mo na ako ng martial arts. Alam mo yun, na isa sa mga source ng aking pag-tuition, ay kailangan magturo ako ng martial arts. Mga kapatid, experience ko yan. Nag-exhibition ako ng martial arts, yung Aikido martial arts. No, kasi good for ladies yun, ng fighting martial arts. Natuturo ako sa mga municipalities na gano'n kami. Isa yun sa mga naging source ng aking pag-aaral para matapos ko yung aking minimithi na makatapos naman po ako ng isang kurso. Hallelujah, praise God. So, ang ibig kong sabihin, ito, nabibigatan sa Panginoon, tutulungan tayo. Amen? Kaya nga siya nag-invite dahil mayroong promise. May pangako siya. Anong promise ni Lord? Suporta, comfort, love. Alam niyo yung love ni Lord? Iba kasi yung love ni Lord na alam mo, kung gusto mo talaga yapusin ka ni Lord, i-focus mo talaga ang buhay mo sa Kanya. Amen? Iiwan mo yung mga iiwan mo yung buhay mo na kung saan napapahamak ka pa. Iwan mo yun. Humakbang ka sa pananampalataya. Humingi ka ng tulong sa Panginoon. Dahil yun ang kailangan natin. May pag-asa kay Lord. Amen? Kaya nga nag-invite siya sa atin para tayo ay tulungan, suportahan, at ipadama niya ang pag-ibig niya sa bawat isa sa atin. Anong klaseng pag-ibig ito? Yung pag-ibig na yung anak mo na parang kinakalo mo talaga dahil mahal na mahal kita, anak. Diba? Ganun ang ipinadadaman ng Lord sa ating buhay. Hindi yung, anak, halika, mahal kita, o bigyan lang kita ng pera, lumakad ka na. Hindi ganun si Lord. Ang ginagawa ni Lord, talaga makita mo, maramdaman yung kanyang yakap. Amen. Maramdaman mo yung kanyang yakap at magkakaroon ka ng peace of mind. Ang dami-dami mong problema, nagpapahirap, napakabigat. Para ba yung pasan mo ang mundo? Di ba may pelikula ng pasan mo ang mundo? Ngayon, pasan ka ni Lord. Amen. Bakit? Mayroon kang relation sa Kanya. So ito yon, focus on Jesus. Okay, next. Tingnan natin kung ano sinasabi. Sabi sa Isaiah chapter 1, verse 4, Woe to the sinful nation, O people, whose guilt is great.
a brood of evildoers, children given to corruption. They have forsaken the Lord. They have spurned the Holy One of Israel and turned their backs on Him. Imagine, ano ito? Anong ibig sabihin ito? Mayroon kung wala kang focus kay Lord, may judgment. Amen. Ano ito? Sinasabi dyan? Balik tayo. Ano sabi dito? Woe to the sinful nation, doon sa Israelites, sa Israel. A people whose guilt is great, a brood of evildoers. Ikaw, alam mo ang ating bansa, kasi connected ang aming organization, kaya alam namin nangyayari. Grabe ang bansa natin, ha? Corruption, drug trafficking, human trafficking. Marami ang sakit ng ating bansa. Drug trafficking, kahit saan ka pumunta, mayroong drug poser, drug user. Sino dito ang nagda-drugs dati? Taas po ang kamay na binago ni Lord. Huwag kayo mahiya. Kasi blessing sa iyo lang. At ang Diyos ay natutuwa sa iyo na binago ka. Amen? O, sino? Okay, ako talaga hindi ko kaya yan kasi ang aking pinag-aralan ay na kurso ay pharmacy tungkol sa drugs. Kaya alam na alam ko kung ano magiging mangyayari sa aking buhay pag pinatulan ko yung mga bawal na gamot niyan. Hallelujah! So, sabi niyan, mga evildoers, children given to corruption, have forsaken the Lord. Oh my God, tingnan mo nangyari doon sa Los Angeles. Grabe, gawa kayo ng tao. Sabi nila, narinig ko, mayroon daw ngayon yung gumagawa yung tinatawag na heart ba yun? Na pwede mong, yung pabagyuhin ng isang lugar. Kasi may nag-demo niya sa aming office. Sabi ko, pwede pala yun. Halimbawa, bagyuhin mo yung Tacloban, magagawa pala yun. Gawa ng tao. Pero ibang klase itong ginawa ng Panginoon. Ibang klase itong nangyari sa Los Angeles. Kasi bakit? Mayroong ebidensya sa Kristiyano na hindi nasunog. Amen? Praise God. Mayroong bahay at mayroong church. May Bible na hindi nasunog. Glory to God. Hallelujah. Yan ang nagpo-focus kay Lord. Andoon ang protection. Kaya kung mayroong blessing, mayroong promise, mayroong din judgment. Huwag naman nawa na magkaroon ng judgment ang ating bansa sa dami-dami ng mga problema ng bansa natin. Corruption, drug trafficking, human trafficking. Alam mo yung human trafficking na may nagpunta sa amin, bingi ng travel order, papunta ng Hong Kong. Alam mo, na-upload. Kasi nung malaman na imbestigahan, kaya tuloy kami, ako humarap doon sa FBI, sa NAIA. Yung palang babae yun, na-upload pala. So, pero may ang boss ko na gawa ito ng travel order. So, ginawa ko para mag-alis siya papunta gano'n. Yung pala, ay na-upload siya. Ano yung sabi ng drug trafficking? Doon pala, sa pupuntahan niya, siya pala ay kinuha dito sa Pilipinas para magtrabaho doon. Drug trafficking, human trafficking, para magtrabaho doon. At gano'n nga nangyari, na mayroong problema. Amen. So, human trafficking, alam mo human trafficking, hindi lang isang bagay. Ikaw yung gagawin kang kung ano-anong papagawa sa'yo bilang tao. That is human trafficking. Laban yan sa gusto ng Diyos. Kasi pahihirapan ka. Gagawin kang alipin, di ba? Tapos ikaw ibebenta sa mga, anong ba yun? Yung ng mga laman ba yun? Sa mga sexual, human trafficking. Bawal yan. Ayaw ng Diyos yan. Kaya, isa yan sa problema ng ating bansa. Kaya, huwag nawang nawa na ang ating bansa ay dumaating doon sa judgment ni Lord. Amen.
Kaya po ang prayer natin ng mga Kristiyano ay naririnig ng Lord yan. Kaya hindi basta-basta makakapasok yung mga pagsubok sa buhay natin, sa buhay ng ating, sa bansa natin. Kasi maraming nananalangin. Sabi ng iba, ang Pilipinas ay ganito, mangyari ganito, pero hindi tutuloy kasi maraming nananalangin. Amen? Naririnig ng Diyos yan. At patuloy natin, ipag-pray na talaga yung mga sakit ng bansa natin, corruption, terrorism, drug trafficking, human trafficking, at kung ano pa, ay matigil yan bago dumating ang Panginoon. Praise God, hallelujah. Okay, so in this verse, merong judgment. Kung hindi ka nakapokus kay Lord, dahil doon, sabi niya, lumapit kayo sa akin kayong lahat na naghihirapan, unang-unang invitation. Ang pangalawa, merong promise si Lord. He promised us to comfort us, to provide us, kung ano-ano pa ang kanya mga pangako. Ngayon, dahil sa hindi, ayaw ko naman lumapit sa kanya, pati bansa, ang bansa ay pahirapan. Ang bansa magkakaroon ng judgment. Pag sinabing bansa, buong bansa kasama ang mga tao. Ngayon, kung ikaw na kay Lord, ililigtas ka na, Panginoon, pero hindi natin gusto na ikaw lang maligtas. Lahat tayo gusto natin maligtas. Praise God. So, may judgment. Okay. Ano pa sinasabi sa John chapter 3, verse 36? Sa invitation ni Lord at sa kanyang mga pangako. Okay. Whoever believes in the Son has eternal life, but whoever rejects the Son will not see life, and God's wrath remains on them. Ang sumampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi sumusunod sa anak ay hindi magkaroon ng buhay. Sa halip, mananatili sa kanya ang puot ng Diyos. Ano nangyari? Balik na naman tayo sa Los Angeles. Ano sa palagay ninyo? Puot ba ng Diyos yun nangyari? Ano? Sabi nung yung nagsasalita doon sa during the global zero mention ang Panginoon. Zero mention. Yung nag-MC doon sa during the time. Ang Panginoon, ang ibang mga bagay ay mayroong mention ba? Mayroon pang nag-mention na ganito ang buhay, ganyan. Pero pagdating sa Panginoon, zero mention, the Creator of heaven and earth, our God, is zero mention. Imagine mga kapatid, tapos sinabi pa, the city na walang Diyos. Grabe talaga ang pag-insulto sa Panginoon. Kaya ano nangyari? Ipinakita na Lord ang judgment niya. Amen? At hindi natin gusto mangyari yun. Hallelujah, praise God. So, ang sabi dito, ayan. Ngunit ang hindi sumusunod sa anak ay hindi magkakaroon ng buhay. Ay saan pupunta? Pag wala kang buhay na walang hanggan. Dalawa lang naman pupuntahan. Dati ang alam ko, 3. Mayroon pang pupunta ka muna doon sa, pero dalawa lang, langit at impyerno. Yan, langit at impyerno lang pupuntahan ng natin, ang tao na hindi nakapokus sa Panginoon. Ang anak, ang hindi sumunod sa anak ay hindi magkakaroon ng buhay. Sa halip, mananatili sa kanya ang puot ng Diyos. Gusto ba niyo, bawat lakad mo, andoon yung mga kamalasan? Kasi wala doon si Lord. Amen? Ito tandaan natin, mga kapatid, kung patuloy mong nararanasan ang kahirapan, walang peace of mind, walang direction ang buhay, although ikaw ay nandoon lagi sa church every Sunday, pag nakikita mo yung na wala kang direction buhay mo, wala kang tukod ang buhay, wala kang kasi hinahayaan mo si Satanas na manatili sa'yo. Amen? Hinahayaan mo si Satanas na mag-control, na mag-guide sa'yo. Tanda mo yan. Ako, naisip ko yun. Kung dumarating sa buhay ko yung mga ganito, ganyan-ganyan, Lord, mayroon ba akong nagagawang kasalanan? Ibig sabihin, sa bawat gawa ng kasalanan, si Satanas ang author niyan. Amen? Amen po ba? Natigilan ninyo yung mga sugal-sugal. Sino ba ang mahilig dito magsugal? Gambling.
Hindi gusto ng Diyos yan. Tigilan natin yung gambling na yan. Amen. Parang kunti lang nag-amen. Parang kayo kaya na, hindi ko pwedeng tigilan yan. Yan ako kumukuha ng pagkaan ng aking source. Hindi po, si Lord ang nagbibigay ng sources natin. Amen. May promise siya eh. I will give you everything you want, sabi ni Lord. Just accept me. Wow, palapakan muna natin sa Lord. Hallelujah, praise God. So, ang hindi sumusunod, mayroong judgment. Praise God. Ano bang sinasabi? Sabi niya sa 29, pasanin ninyo ang aking pamatok. Sa verse 29 na tayo, ha? Sa verse 28, ano yung sinasabi doon? Invitation. Pag may invitation, may promise. Amen? Pag walang kang connection kay Lord, may judgment. Okay, dumago tayo sa 29. Pasanin ninyo ang aking pamatok. Matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Magkakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan. Kanino ba natin makikita? Sabi niyo, pasanin ninyo ang aking pamatok. Matuto kayo sa akin. Kanino tayo dapat matuto? Kay Jesus. Siya mismo nagsabi niya, di ba? Matuto kayo sa akin. Pasanin ninyo ang aking pamatok. Ano ba yung pamatok? Ito yon. Yung pamatok. Yan. Dalawang tukaws, diba? Cutter baka. Eto, thank you talaga, Pastora, dahil nasira yung computer ko, si Pastora ang pinagawa ko. Ito yung pamatok, no? Sa amin ang pamatok na yan, sa probinsya, yugo. Kahit tingnan ninyo sa Tagalog, yugo, no? Yung nilalagay sa kalabaw, at yung nag-aararo, may hawak na araro, may tao. Amen. Okay. Anong ibig sabihin ito? Ito yung pamatok na siguro ang bigat-bigat ng kanilang dala, kaya kailangan lagyan sila ng pangamatok. Bakit? Pag ito umatras, ano mangyayari dito? Masisira, di ba? Matatanggal yung masasaktan yung isa. Pag ito umatras, kung isa naman na yung nag-forward, ganun din mangyayari, may problema. Kaya hindi sila magkasundo. So dito sa atin, ang kailangan natin, dito sa pamatok na ito, pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahinga. Ibig sabihin nito, relationship kay Lord. Amen. We need relationship sa Panginoon. Kaya kung gusto natin ang ating buhay ay hindi pa banjing-banjing at hindi kung ano pag sinabi sa ito, gawin mo ito, hindi wala naman nakakita sa iyo mga kapatiran. Nakikita ka ni Lord. Amen. O magsugal ka na tunal. Wala naman. Alam niyo, ito natatawa ko nung nag-aaral pa ako sa Bible School. Hindi kwento ko lang talaga ito sa inyo. Dahil isa rin akong pasaway. Hindi pala. Bible School na ako nung student. First year. Kasi nung nasa school ako kay Lord, mahilig ako manood ng sini. 3 sinihan yan maghapon pagdating ko sa bahay. Tulog na ako sa boarding house. Kasi pagod na yung mata ko, pagod pa ang isip ko. 3 pelikula na mga mahilig ako sa pelikula, sa mga panood ng sini. Eto na, dumating ang time, sabi nung aming pastor sa school, wag kayo, kailangan yung mga bagay na ayaw ng Diyos, kailangan yung mga hilig ninyo, kailangan yung tinigilan ninyo. Ay, nakita ko yung pelikula na paborito ko. Sabi ko, ay, hindi na ako makapanood, baka may makakita sa akin dito pag pumasok ako. Naalala ko, from Santa Cruz, Manila. Ay, hindi, dito pala ako sa Cubao nag-aral. Sa Foursquare. Nakita ko yung pelikula. Ganda nito, paborito ko pa naman yung mga artist. Alam ko na kung saan ako pumunta. Pumunta ako ng Alabang para doon ako manood. Sabi ko, sigurado wala makakakita sa akin. Naku po! Ando din pala yung isa kong kaklase na nood din. Kaya nakita kita. Paano ako nakita? Yung pala nanood din siya ng sine. Ganyan ba kayo? Inimita ko ito sa mga kapatid kasi
sundan natin ang gusto ng Panginoon. Amen? Baka naman may nagaya ko, sige, mare, kumpare, ano ba yung tinatawag ng mga sugal? Baraha? Pare, kumare, doon sa bahay, mayroon kaming sesyon ngayon. Punta ka, mayroon, ano ba yung baraha, yung tawag doon? Tungkit bang tawag doon? Ito naman si kumare, kasi wala doon mga kapatiran, wala makakita ko si kumare, pupunta ako sa inyo. Walang nakakita eh. Ay, mayroon nakakita paglabas niya, kumare, di ba, dyan, pagawa, nagtutungitan, galing ka mo dyan. Amen po ba? Walang lihim na hindi kabuluhan. Ngayon, para ma-expose ka talaga, i-expose ka talaga ng Panginoon para talagang mabago ang iyong buhay. May purpose si Lord sa buhay mo. Kaya kung anong gusto ng Panginoon, masakit man at hindi, kailangan tanggapin mo. Glory to God. Hallelujah. Focus. So kasi si Lord, napakababa ang kanyang kalooban. Grabe ang kanyang puso sa atin. Mahal na mahal niya tayo. Hindi ba dapat nandun tayo sa impyerno? Pero dahil sa kanyang pagmamahal, John 3:16, ano sinasabi? 1, 2, 3. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him ano ang pangako ni Lord? Magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi buhay papuntang impyerno. Maraming pumupunta doon. Pero pag nakapokus tayo sa Panginoon, buhay na walang hanggan ang pangako ni Lord. Amen? Amen. Glory to God. Okay, next. Pasanin ninyo ang aking pamatok. Kaya nga doon po sa pamatok na yan, kailangan natin, para ma-focus tayo, kailangan relationship natin sa Panginoon ang kailangan. Kasi kung wala kang relationship, sino ang magagabay sa'yo? Si Satanas, di ba? Galing na tayo dyan eh. Pinahirapan na tayo. Ito kay Lord ka na kay Lord na tayo. Kailangan lang ang relationship natin sa Panginoon kasi kung hindi kayo magkasundo sa lakad, siguro pag kanan din yung isa, pag kaliwa din para hindi masira yung ang pamatok na nasa kanila. At saka dyan, yun ang nag-guide sa pag-aararo. Nakakita na kayo ng araro? Di ba ang nag-guide? May araro, di ba? Kalabaw. Nandun yung logo. Tapos may mga tali. Diba? Kasi yun sa sarili na may mga kalabaw at saka paararo sa bukid. Yan. Nakita ko may mga tali yan. Papunta doon sa yugong, Tapos, araro. May nag-guide doon sa kalabaw. Ano yun? Yung partner o sino man yung nag-aararo? Kung wala ang araro kaya, at lakad-lakad kaya ang kalabaw, sisiplang, hindi magiging tama ang direksyon. Amen? Kailangan may araro. Sino ang araro? Kailangan may nag-guide. Sino ang guide natin ngayon? Si Jesus, para hindi tayong simplang ang ating buhay. Amen? So we need relationship. Pagdating sa, sabi doon, pasanin ninyo ang aking pamatok. Grabe talaga, andun ang love ni Lord. Huwag kayo mag-alala. Nung ako ay hindi ko masyado naintindihan ang Bible. Paano kaya sinasabi ng pastor na pagpapalain kayo ni Lord? Ang iniisip ko si material things. Iniisip ko, ano yung pagpapala na yun? Yung pala, pag na kay Lord ka, magkakaroon ka ng peace of mind, magkakaroon ka ng iyong joy sa buhay mo, yung peace of mind, joy, 9 fruits of the Holy Spirit. Amen? Matuto kang nagpapatawan. Ako, grabe talaga ako, hindi ako pwede. Mayroon isang nangyari sa buhay ko na kung hindi lang talaga magkakaroon ako na, kung hindi lang talaga dahil gusto ng Diyos na magpatawad, ayaw ko talagang patawarin. Pero pinatawad ko para lang makarating ako sa langit. Amen? Glory to God. So ito, focus tayo sa Panginoon dahil yun ang gusto ng Panginoon. Hallelujah! Magaan lang ba? Kay Lord magaan ang pamatok. Tutulungan ka kasi
kasi. Amen? Sino nag-guide? Si Lord. Pero sa mundo, grabe ang iyong hirap. Asan yung mga mundo? Hindi mo alam kung paano gagawin. Dito, bukas, ano problema, pera, magsusugal ka na lang, pero hindi pa rin yun ang gusto ng Diyos. Nagsugal ka, natalo pa. Pambayad yun sa tuition, pambayad sa tubig, pambayad sa ano-ano. Isinugal mo muna dahil baka sakali. Amen? Pero alam naman si Satanas, pumapalakpak yan pag natatalo ka. Amen? Ang Lord, nalulungkot kasi ayaw mo sa Kanya. Kaya focus on Jesus. Next, sabi sa Matthew, sabi sa Matthew, kaya ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kung ito ay maitutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato. Basta sabi sa Bible, pag ang nagtayo ka daw ng bahay sa dalampasigan, pag dumating ang malakas na araw, ay anong nangyari? Tanggal din yun. Din yung mga wala rin kwenta dahil nasira dahil sa tubig. Pero, pag magtayo daw tayo ng bahay sa pundasyon ay bato, ay hindi matitinag. Mananatiling nakatayo ang bahay. Ano ibig sabihin ito? Di ba tayo ay templo ng Diyos? Amen? We are the temple of God. So we have to tumayo tayo sa bato. Sinong bato? Di ba si Jesus? Amen? So, pag ang ating pananampalataya ay na kay Jesus, hallelujah, napakapalad natin. Amen! Kasi nakita agad, hindi mo pa alam ni Lord ang mangyayari sa buhay mo. Kaya bago dumating ang pagsubok na yan, alam na ni Lord, may solusyon na. Palakpakan natin si Lord. Amen ba? Kaya ang bawat nakikinig, kanino nakikinig? Sa kapwa mo, nakikinig at nagsasagawa ng mga salita. Kung ito ay kaninong salita? Kay Jesus, na i-apply natin ang ating buhay, ayon sa sinasabi niya, ay saan tayo matutulad? Matutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato. Alam mo matatalino, yung, ba yung kwento, yung matching at saka yung, pagong ba yun? Na, ang pago ay yung matching, nagtayo ng saging ba yun? Okay na yun. May kwento dyan eh. Hindi ko lang maalala, basta yung matching at saka yung, ang matching ay, hindi ko maalala, basta yung pagong at saka, nanalo ang pagong. Kasi ang matching na matalino ko, no? Pero may kasamang deception. No? Okay, so dito, kailangan magtayo tayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay pananampalataya. Kanino, sabihin ang ating pananampalataya, kailangan nakatayo, naka-inline, related, relationship natin sa Panginoon ay ganon kasing tibay. Amen. Dumating man ang bagyo, tingnan nyo nangyari dito sa inyo nung nabaha ito, taas. Mayroong ginawa ang Lord na solusyon. Amen. Sa pamilya ni Pastor, mayroong solusyon si Lord. May sa inyong lahat na naapektado, mayroong bang napahamak? May solusyon si Lord. Amen. Yun ang ibig kong sabihin. Sa panahon ng pagsubok, mga mabibigat na problema, laging may solusyon si Lord. May wisdom kasi si Lord na binibigay sa atin. Kung minsan, naalala mo si Elijah? Naalala niyo si Elijah? Nandoon siya sa bundok. Wala siyang mangain, di ba? Gutom na gutom. Anong ginamit ng Panginoon? Yung mundo, yung uwak. The uwak is symbolize the world. Anong ginamit ng Panginoon? Ginamit ng Lord ang uwak para magdala ng pagkain. Amen?
Amen po ba? Sino ba nagbasa sa inyo? Yung ginamit ng Diyos ang huwag para magdala ng pagkain kay Elijah. Elijah ba? Oo, nandoon siya sa mundo. Ginamit ng Lord ang kung anong ginamit ng Lord dito sa panahon ng pagsubok, panahon ng bagyo. May ginamit si Lord. Hindi naman natin kapatira. Ibang klaseng kapatid, ibang klase ang mismong ginamit ng Panginoon. Amen! God is good. God provides. Hallelujah. Agree. Okay, next tayo. So that is Matthew chapter 7, verse 24. Sabi doon sa, ulitin ko lang, sa verse 29, pasanin ninyo ang aking pamatok. Sabi ni Lord, pamatok niya. Yung, kasi mas magaan ang pamatok. Bakit? Kasama natin si Lord na nagsosolve ng mga problema natin. Amen. Okay, next. Sabi sa 1 Peter 21, ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkatawag sa inyo ng Diyos. Sapagkat nang si Kristo ay magtiis para sa inyo, nag-iwan siya sa inyo ng isang halimbawa na dapat ninyong lubos na tularan. Hindi siya gumawa ng anumang kasalanan o nagsinungaling kailanman. Nang siya'y insultuhin, hindi siya gumanti ng insulto. Nang siya'y pahirapan, hindi siya nagbanta. Sa halip, ipinaubaya niya ang lahat sa Diyos na makatarungan kung humatol. Nung si Jesus Christ pa, nagkatawag tao, lahat pa ng tao ay nagkagusto sa Kanya. So, ibig sabihin, mayroon talagang ayaw sa Panginoon. Pero makita mo ang ministry ni Jesus kung saan siya pupunta. Ang daming sumusunod. Amen? Kaya ang sabi ng Panginoon, ang sino gusto sa akin, sumunod. Pagpapalain ko. Pero ang ayaw sa Kanya, siyempre, ang susunod doon, judgment, pagdating na araw. Kaya sabi niya dito, sapagkat nang si Kristo ay magtiis sa inyo, nag-iwan siya ng isang halimbawa. Dalawang pagtitiis. Di ba suffering yan? Dalawang klaseng suffering. Suffering because of sin and suffering because of Jesus. Itong suffering natin na ito, bahagi yan ng pagkatawag sa inyo ng Diyos sapagkat si Kristo ay magtitiis para sa inyo. Nag-iwan siya sa inyo ng isang halimbawa ng inyong lubos na tularan. Suffering because of Christ. Minsan inaalok tayo mga kapatid. Andiyan na, pera. Alam natin, ang pera na yan ay inaalok ka ng hindi mananampalataya. Eto, magsugal tayo. Eto, panalo tayo talaga dyan. Ay wala kang pera. Dahil because your suffering is because of Christ, tatanggihan mo yun. Kasi alam natin na si Jesus ay may provision. Amen? Amen po ba? Huwag ninyong isipin, huwag ninyong tingnan kasi alam niyo ang kaaway, laging nakaalog yan. Akala mo totoo, akala mo mag-enjoy ka. Hindi po. Pero pagdating sa suffering natin kay Lord, si Lord ang magpuprovide ng ating pangangailangan. Tandaan natin po yan, mga kapatid. Kaya, kung ikaw man ay kinakausap ng Lord, i-give up mo na lahat dyan. Praise God. Hallelujah. At ang sabi sa verse 22, hindi siya gumawa ng anumang kasalanan at nagsinungaling kailanman, pero nagsuffer siya. Bakit? Para sa iyo, para sa akin, para sa ating lahat. Para lang maligtas tayo. At maibigay niya ang provision niya sa atin. Kasi hirap na nga tayo. Amen? Hallelujah. And then sabi sa verse 23, nang siya'y insultuhin, hindi siya gumanti o insulto. Nang siya'y pahirapan, hindi siya nagbanta. Sa halip, ipinaubaya niya ang lahat sa Diyos sa makatarungan kung humatol. Although, maraming against sa Kanya, di ba? Pero ang lahat ng sumunod ay may pangako si Lord. Glory to God. Blessing ni Lord. Hallelujah. Okay, next. In Matthew 28, Matthew 28 na tayo. Baliktad ba ako? Ito na. Sapagkat, kulang pa pala, Matthew 28, Sa verse 20, tularan ninyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo, tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan. Wow! Kahit tumago ka pa sa ilalim ng kuweba, tumago ka dahil mahal mo si Lord. Kasama mo si Lord. Amen?
Pero kung tumago ka na may kasalanan, sinong kasama mo? Hindi si Satanas. Inaalaw mo si Satanas, sige pagtago ako dito para hindi ako makulong. Kung nagkasala ka, tinuri ka ng mga batas ng kapangyarihan, tatago mo na ako para hindi ako makulong. Eh, ikaw may kasalanan talaga. Kailangan harapin mo ang problema, harapin mo ang tama, di ba? O, doon sa pagtago mo na yan, maraming nagtatago sa'yo. Pati yung nagbigay ng, o sige, dito mo muna, huwag ano yung kanan. Magkakasala din yun. Kaya, kay Lord, harapin natin ang katotohanan. Glory to God. Kasama natin si Lord. Kaya huwag kayong mag-alala. Pag may mga problema, ibigay natin kay Lord. Hallelujah. Okay, verse 13. Matatapos na tayo. Sapagkat madaling dalhin ang aking pamato at magaan, pasaning, ibibigay ko sa inyo. Ibig sabihin nito, mga kapatid, yung comfort, yung support, yung love, at kung ano-ano pa mga pangako ni Lord ay ibibigay niya sa atin. Amen? Kailangan lang talaga natin gawin yung salita niya ay sundin natin siya. Makinig kayo sa akin, sabi ni Lord. Ang mga salita sa verse 28, kanino ba yun? Galing sa akin, matuto kayo sa aking mga salita. Amen? Para ba yung anak at saka magulang? Anak, sundin mo ang aking sinasabi at hindi ka mapapahamak. Sabi ng Panginoon, sumunod ka sa akin. Sundin mo ako at hindi ka mapapahamak. May pangako pa ako sa iyo. Sabi ng tatay natin, anak, tapusin mo yung pag-aaral mo. Kasi pag natapos ka, meron ka ng sarili mong buhay, magtatrabaho ka, makikita ka. Pero hindi itong anak na suwain, wala pa, hindi pa natapos yung college. Nag-asawa na. Kaya ano nangyari? Ayun, nag-suffer siya kasi wala man lang siyang maipakita, wala man lang siyang magawa dahil hindi niya nasunod. Amen! Sabi ng tatay ko, mga anak, wala akong maipamanan sa inyo. Hindi ko talaga makalimutan mo, sabi ng tatay ko. Tatay ko sa sundalo. Mga anak, wala akong maipamanan sa inyo. Kaya mag-aral kayo ng mabuti. Dahil ang edukasyon, hindi yan nawawala. Ang kayamanan nawawala. Ang bahay nawawala. Ang edukasyon ay nandito yan. Amen? Kaya mga kapatid, magandang payo. Kaya sinunod ko yun. Kahit na nung hirap ko, working student ako, naalala ko yung mga anak, sundin mo lang, ang edukasyon ay hindi mawawala sa atin yan. Glory to God. Ang salita ng Diyos, kung nakapokus tayo kay Lord, ay mananatili sa atin. At nakatayo ang ating pananampalataya sa bato. Sino ang bato? Si Jesus. Glory to God. Okay, sapagkat madaling-dali ng aking pamato at pasaning ibigay ko sa inyo. Ba yung pasaning. Okay, John 16:33. Ito yung sinabi niya. Sinabi ko sa inyo ito upang sa inyong pakikipag-isa sa akin. Ito na. May relasyon na tayo sa Kanya. Amen? May relasyon ka na ba kay Lord? Amen. Ay magkakaroon kayo ng kapayapaan, magdaranas kayo ng kapagintian sa sanlibutan ito. Ngunit, tibayan ninyo ang inyong loob sa napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Ibig sabihin, paano ba yung nagsaing ka, nanay mo? Nagsaing, nanay, nagluto. Nilagay sa table ang lahat ng pagkain. Sabi ng anak, nanay, o ang mga anak, kumain na kayo. Ay yung isa, busy sa paglalaro, busy sa pagsusugal, hinayaan niya yung yung pagkain. Kahit ganito, sabi ng Panginoon, napagtagampayan ko na ang sanlibutan. Tanggapin mo na lang ako. Sumunod ka na lang sa akin. Amen? Ayaw natin na gawa ng mundo. Ang gusto ng Diyos, gawa niya galing sa Kanya. So praise God, John 16:33. In 1 John 5, verse 3, sabi diyan, in fact, sabi ito, sapagkat ang tunay na pag-ibig sa Diyos ay ang pagtupad sa Kanyang mga utos, hindi naman napakahirap sundin ang Kanyang mga utos. Praise the Lord, hallelujah. Philippians 4:13.
I can do all things, sabi sa Tagalog, ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Amen? Anong apat na dapat na? Dito sa verse 28, anong sinabi doon? Nag-invite si Lord. In-invite tayo ng Panginoon. Paano tayo na-invite? Paano ka nag-response sa invitation ni Lord? Una, may nag-ito sa iyo tungkol sa Bible, may nagsama sa iyo tungkol sa church, narinig mo ngayon ang salita ng Diyos, tinanggap mo siya, amen? Inaccept mo si Lord. Nung tinanggap mo siya, nag-repent ka. So number 1, acceptance. Number 2, repentance. Nag-repent tayo. Pusa tayo sa Lord, patawarin mo kung ganun pala, kabuti, ganun pala, ikaw makapangyarihan ng salita mo. Number 3, ano number 3? Acceptance, repentance, believe, or faith. I-apply natin ang ating nanampalataya sa Kanya. Amen? And number 4, obedience. Kaya nga sabi ng Panginoon, ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin. Bakit? Sino ba ito? Di ba tayo ito? Di ba sabi ni Paul? Di ba tayo ito kaloob sa akin eh? Kristo. Bakit? Dahil ang sabi doon sa ay mali. Kailan ako matatapos? Yan, sinabi dyan. Sa lakas ng loob sa akin ni Kristo. Dahil nasa tinanggap natin sila. Pag-relasyon tayo sa Kanya, pag may relationship, may provision. Amen? First of all, we have to accept Him as our Lord and Savior. Number 2, we have to repent our sins to Him. Ibigay natin forgiveness, full surrender kay Lord. Number 3, we have to develop our faith in Him. Believe Him. Manatili, manampalataya. And then number 4, obey. Pagsunod. Amen ba? Pag mayroong ganyong apat, ang blessing ni Lord, sa Kanyang invitation, may promise, may provision, may pagpapala lahat siya. Praise the Lord. Hallelujah. Palapakan natin ang Lord. Naunawaan ko ba ninyo ang salita ng Panginoon? So, I hope na sa pag-uwi natin, patuloy natin pag-gulay-gulay ng kanyang salita. Kung mayroon kang dapat na i-surrender, Lord, tulungan ako na mawala talaga itong buhay nito na dati ako ganito. Yung mga bisyo na yan, i-full surrender mo lang kay Lord. Kasi kahit na nandito tayo sa church, kahit na ikaw nagbabasa, kahit na ikaw ay sabihin mo Kristiyano ka, hanggat nakikita sa iyo ni Satanas, yung kasalanan na yan, hindi ka iiwanan ni Satanas. Amen! Pero pag nakita ng Lord ni Satanas, na wala na siyang puwang doon sa puso mong si Lord na, takot na yan. Kasi may power tayo. Amen! Praise God. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat sa pagkakataong ito na nawa ang salita mo, na pag-aralan may apply namin sa akin. Pagpalain mo ang bawat isa sa amin. Pagpalain mo ang Light of Life Church, Lord. Pagpalain mo ang aming pastor, ang pamilya niya, at ang lahat na nandito, Lord, ang bawat pamilya, ng mga kapatid ko sa iyo, Panginoon, pagpalain mo silang lahat. Nanawa sa kanilang pag-uwi, Lord, meron kang patotoo, bibigay sa kanila na may promise ka, Panginoon, sa amin. Sa oras na kami, patuloy na magtiwala at ang aming pananampalataya ay nakatayo sa iyo, Panginoon, at hindi sa dalampasigan na lang, sisira lang. Thank you, Lord God, pagpalain mo. Thank you, Holy Spirit, for giving us wisdom, for your power, for ministering us, Lord God. Thank you, Lord, in Jesus' mighty name. Amen.